Sa lahat ng ginagawa ng gobyerno, ang inuuna ko talaga ay ang agrikultura. Kaya't pagpatuloy natin na may sapat tayo na pagkain para sa buong Pilipinas at bukod pa doon ay kailangan ay kayang bilhin at hindi masyadong mahal. Kaya pinapaganda natin ang sektor ng agrikultura. Pinapaganda natin ang ating produksyon, pinapaganda natin ang cost of production, tinutulungan natin ang mga magsasaka upang pagandahin ang kanilang ani. Ngunit hindi lamang yan ang kailangan gawin para maging maganda ang presyo ng bigas. At kasama na diyan ay kailangan natin higpitan ang pagbantay sa mga illegal na imported o smuggled na bigas. Binigyan ko ng instruction ng Bureau of Customs at sabi ko sa kanila, imbestigahan ninyo na mabuti at hanapin ninyo ang mga illegal importers, ang mga smuggler ng bigas. Nung nagtaasan ang presyo ng bigas, ay tinitignan namin saan nanggagaling ito. Hindi naman nagkulang ang supply. Hindi naman nagpa-panic buying ang mga Pilipino. So bakit aakyat ang presyo? At natuklasan namin, ang nangyayari talaga, yung tinatawag na hoarding. Tinatago nila, magsasmuggle sila ng bigas, tinatago nila para tumaas ang presyo, bago nilang bitawan, para pagkitaan nila yung malaking halaga. Kaya sabi ko, hindi dapat mangyari yun, dahil hindi naman tama, dahil pinahihirapan ng taong bayan para lang kumita, para lang magpayaman. Asahan po ninyo na gagawin po ng inyong pamahalaan lahat ng kailangan gawin upang hindi naman kayo maiwanan, upang hindi naman kayo mahirapan, at lahat po ng kayang gawin ng pamahalaan ay gagawin namin. Yan po ang aming trabaho, kaya po tayo nandito para tulungan kayo.
kailangan sapat ang pagkain para sa ating mga kababayan. At kasama dyan ay pinapatibay natin ang sistema natin ng agrikultura. Ngunit, hindi lamang yan ang nagiging problema sa agrikultura dito sa Pilipinas. Ang isang napakalaking problema ay ang pag-smuggle ng bigas papasok ng Pilipinas. Kaya naman, hindi lamang ang pag-ayos ng agricultural sector ang ating kailangan gawin. Kailangan din natin patibayin ang ating pag-enforce ng mga batas tungkol nga sa pagbigay ng supply ng bigas sa buong Pilipinas. Upang magbigay naman ng tulong sa mga nangangailangan. Dahil alam po natin ay nagtaasan ng presyo ng bigas at sobrang taas ng presyo, kaya napilitan tayo maglagay ng price cap. Pero ang dami pa rin kulang, kaya ang dami pa rin kulang sa pag-distribute. Marami naman tayong bigas, hindi lang na ilalabas ng tama. Kaya hindi problema ang supply sa atin dito sa Pilipinas. Ay sabi ng Department of Agriculture ay mas malaki ang ani natin ngayong taon na ito kaysa sa nakaraan. Kaya sa production side naman ay nagiging maayos. Ngunit kailangan natin ayusin ang sistema mula sa pagtanim, mula sa pag-research and development, hanggang sa pagtanim, hanggang sa processing, hanggang sa distribution, marketing, hanggang sa retail. Kaya ginagawa po natin na ibinubuo natin lahat yan. Sana naman sa lalong madaling panahon ay makikita na natin at mararamdaman na natin yung pagbabago na yan na pinag-uusapan natin. Napakalaking tulong po sa ating mga farmers dito sa province of Camarines Sur. We are the rice granary of the region. We are the number 4 rice producer, number 1 corn and rice producer in the Bicol region. So talagang kailangan namin ng tulong na nararamdaman namin dahil personal na bibisita si Pangulo and also the DA Secretary. Of course, we will lay out the needs at mga kung paano pa may improve ang ating agri-sector dito sa province. We have a post-processing facility in Tambo, Pamplona. We are building one ongoing sa Kasugad, Bula. Gusto po natin makahingi ng support dahil it will be a bagsakan center na kung saan ang mga farmers all over the province of Camarines Sur, imbis na sa traders sila, sa mga middlemen sila magbenta ng palay na binabarat at a very low price, kawawa. Ang ating mga post-processing facilities ang pwedeng bumili at a set and fixed price, whatever happens, whether there's a typhoon or whatnot, at 17 pesos per kilo. So napakalaking ginhawa yan para sa mga farmers na kailangan ng assistance. Please sit down. Batiin ko lang ang ating matagal ng kaibigan at classmate sa Kongreso, ang ating governor ng probinsya ng Zamboanga, Sibugay, Governor Ann Hofer.
At saka ang mayor, siya ang host natin ngayon at mabuti na lang at ay napagawa niya itong napakagandang lugar na ito para meron tayong mapupuntahan at meron tayong gamitin para nga sa mga ganitong pangyayari. Mayor Climaco. Mayor, sabihin mo sa akin yung mga ayaw na kumuha ng bigas, picture na lang. Oh, kunin natin, picture na lang, tapos para makarami tayo dun sa dadalhin natin pati sa iba. Hindi, kailangan ninyo yan at mabuti. Alam nyo po ang pangyayari nito kung tayo, pinag-uusapan ko lagi na kailangan sapat ang pagkain para sa ating mga kababayan. At kasama dyan ay pinapatibay natin ang sistema natin ng agrikultura. Ngunit, hindi lamang yan ang nagiging problema sa agrikultura dito sa Pilipinas. Ang isang napakalaking problema ay ang pag-smuggle ng bigas papasok ng Pilipinas. Illegal na importasyon na dinadala sa Pilipinas at sinisira, ginugulo at iniipit. Bago i-smuggle nila papuntang Pilipinas, tapos iipitin nila, hindi nila ilalabas. Iipitin nila para tumaas ang presyo. Pagtaas ng presyo, saka sila magbebenta. Kaya yan ang racket nitong mga kaharap natin. Kaya naman, hindi lamang ang pag-ayos ng agricultural sector ang ating kailangan gawin. Kailangan din natin patibayin ang ating pag-enforce ng mga batas tungkol nga sa pagbigay ng supply ng bigas sa buong Pilipinas. Hindi tama na nagpapasok sila, iniipit nila ang supply, pinapataas nila ang presyo, naghihirap ang tao para lang kumita sila ng malaki. Kaya pinatibay namin at binigyan ko ng instruction ng Bureau of Customs. At sila naman ay sinabi ko, tignan ninyo ng mabuti. At kung merong mga kasabwat dyan, ay sabihin nyo na sa atin, tanggalin natin at ilagay natin yung mga magagaling. At yun na nga nangyari. Kaya tayo nakakahanap ngayon kung saan-saan nitong mga bigas na ipinapasok na illegal. Dito sa nakita namin dito, nandito batiin natin ang ating Bureau of Customs dito, si Mr. Lanza. Siya ang nag-imbestiga nito at siyang nakahanap kung saan-saan meron siyang mga nakuhang informasyon at ginamit niya yung informasyon na ito upang makuha ang mga bigas na illegal ang pagpasok sa Pilipinas, na smuggled. At dumaan tayo sa proseso dahil sa batas may proseso, kahit mahuli mo lang, hindi naman pwede basta't kukunin lang ng gobyerno. Kailangan bigyan ng pagkakataon yung nagpasok na magpaliwanag kung anong papeles niya, ano yung authorization niya, bakit siya nagpasok, bakit patago ang kanilang pagpasok ng bigas. Yun, kailangan mag-explain sila. Binibigyan sila ng 15 days. O, nabigyan na sila ng 15 days, wala silang maisagot, kaya't kinuha na ng gobyerno. At ginawa nating donation sa DSWD. Nandito po, Secretary Rex Gatchalian ng DSWD. Ginawang donation ng DSWD at sabi ko, ang pinaka-nangangailangan dyan, ang mga beneficiary ng 4Ps. Kaya kunin natin yung bigas, ibigay natin sa kanila at kailangan nila yan. So, gumawa tayo ng listahan kasama ang local government ng bayan, ang local government ng probinsya at ang DSWD at saka opisina ko. At gumawa tayo ng listahan, binalikan natin yung mga 4P beneficiaries, ginawa natin lang listahan, kaya po nandito kayong lahat. Kaya yan po ay patuloy nating pag-asikaso para tignan natin na maging maganda ang patakbo ng merkado sa bigas dahil alam naman natin gaano kahalaga ang supply ng bigas sa magandang presyo para sa lahat ng Pilipino. Kaya naman po ay tinitiyak natin na hindi ginagawa na pinaglalaroan ang presyo ng bigas ng mga iilan dyan na pinahihirapan ng taong bayan na para lang kumita sila ng malaki, papayaman lang sila. At kaya hinahabol ko yung sa zona ko po. Kung maalala ninyo, sa zona ko, sabi ko, hahabulin ko yung mga yan. At
kahit na ano pa ang magiging dahilan na ibibigay na meron silang kilala o gano'n ang dating gawin, kung hindi nakasunod sa batas, hindi natin papayagan para hindi kayo nahihirapan, para hindi ang presyo ng bigas ay hindi na paglalaruan at ang supply ng bigas ay sapat. Kaya't ako ay nagpapasalamat na nabigyan naman ako ng pagkakataon na makapagbigay sa inyo ng tulong dahil alam ko na ngayon wala naman siguro sa atin ang hindi nangangailangan ng tulong. Kaya't andito po ang inyong pamahalaan. Andito po lagi para tulungan kayo. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat. Anton Lagdameo, the cabinet member, nandito si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD at ang ating mga congressman, Zamboanga City 1st District's Representative, Kimir Adan Olaso. Wala si Kong Manny because the budget hearings, this is the first day of the budget hearings, I think that he's sponsoring. Kaya hindi siya makarating, but he knows that we are here. At ginagawa niya lahat para makatulong. Ang ating City Mayor, Mayor Dalipe, thank you for the welcome that you have given us. The NFA Administrator, Administrator Roderico Bioco, the hometown audience. The Bureau of Customs Deputy Commissioner Juvie Max Uy, ang ating mga kasama sa pamahalaan, ating mga benepisyaryo ng 4Ps na ating binibigyan ngayon ng bigas. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ito po ay nakita po ninyo, ito po lahat ay kaya't namin na pamimigay ay dahil alam nyo po ang inuuna ko sa lahat ng ginagawa ng gobyerno, ang inuuna ko talaga ay ang agrikultura. Kaya't pagpatuloy natin na may sapat tayo na pagkain para sa buong Pilipinas at bukod pa doon ay kailangan ay kayang bilhin. At hindi masyadong mahal, kayang bilhin ng ating mga kababayan. Kaya pinapaganda natin ang sektor ng agrikultura. Pinapaganda natin ang ating produksyon, pinapaganda natin ang cost of production, tinutulungan natin ang mga magsasaka upang pagandahin ang kanilang ani. Ngunit hindi lamang yan ang kailangan gawin para maging maganda ang presyo ng bigas. At kasama na diyan ay kailangan natin higpitan ang pagbantay sa mga illegal na imported o smuggled na bigas. Kasi po, ang nangyayari po, itong mga smuggled na bigas, yung may-ari niyan, hindi po nila ipagbibilihan. Mag-aantayan, iipitin nila yung supply hanggang tumaas ang presyo. Yun yung nakikita natin, kaya nagtaasan ang presyo ng bigas dahil yan ang kanilang ginagawa. Kaya sabi ko sa ating mga kasama sa customs, ko sa kanila, kailangan higpitan ninyo ng mabuti at huwag kayong papayag na may pumapasok na smuggled na bigas. Ngayon, ito ang mga nahuli ng ating customs. Nakita nila, inimbestigahan nila na mabuti at nakita nila na mayroong ganitong klase. Ang lahat-lahat dito sa nahuli dito ay 42,120 bags. Tama ba yun? Yes, 42,100 bags ng ganito. Kaya sabi namin, may proseso. Ginawa namin ang proseso na ganito ay sasabihin, doon sa nagpasok, magpaliwanag kayo. Saan galing yan? Saan kayo nagbayad ng taripa? Saan kayo nagbayad ng tax ninyo? Saan kayo lahat ng mga pangangailangan dokumento? Natapos na po ang 15 days, hindi po sila makasagot. Kaya kinuha na ng gobyerno, kinuha na ng customs at ginawang donation sa DSWD at gagawing donation ng DSWD at ng gobyerno sa inyo. Ito po, meron pong, dahil nandito tayo sa NFA,
Itong napag-usapan, the mayor mentioned na meron tayong ginawang price cap dahil masyadong mataas nga masyadong mabilis ang pagtaas ng presyo ng bigas, sabi namin hindi na kaya ng tao. Kaya pinalitan natin, linagyan natin ng price cap, sinabi natin sa lahat, wag kayong yung mga konsumo, sabi ko wag kayong bibili ng lampas doon sa price cap dahil hindi sila dapat nagbebenta ng lampas sa price cap. So yun. Ngayon nag-aalala ang mga magsasaka. Paano naman kami? Dahil kung mataas ang price cap, mababa rin ang benta namin ng aming palay. Kaya nagkakaproblema kami dahil ang NFA bumibili lamang, ang authorized lang sila bumili 19 pesos. Sabi ko, nung nakikita ko, sabi ko, baka mahirapan ng kumita yung mga magsasaka. Kaya kahapon lamang ay pinalitan natin at ginawa natin ang pagbili ng NFA 16 pesos to 19 pesos para sa wet na palay at 19 pesos hanggang 24 para sa dry na palay. Kaya tataasan natin ng pambili para sa mga farmer. Yun ang aming talaga naman tayo nakikita natin. Hindi lang po kasi dito sa Pilipinas yan. Ang nangyayari, nag-aabang ang mga iba't ibang bansa sa Asia sa darating na El Nino sa susunod na ilang buwan. Kaya nakikita na namin na pagdating ng El Nino, medyo nagtagtuyot, hindi maganda masyado ang magiging ani dahil hindi umuulan ng sapat. Kaya lahat ng mga iba't ibang bansa sa Asia ay tinitiyak na meron silang reserve, meron silang buffer stock. At kaya't naghahabulan, kaya't nagtaasan ng presyo dahil lahat, ang Indonesia bumibili, ang China bumibili, tayo bumibili, Thailand bumibili, Singapore, lahat bumibili. Kaya't sabay-sabay silang bumibili, sabay-sabay sumasabay din ang pag-akyat ng bigas. Kaya't kailangan natin lagyan nga ng price cap. Kaya't yan po ang ating ginagawa. Yan ay lagi natin tinitignan na hindi lamang dahil lagi natin napapag-usapan dapat pagandahin ang production ng mga magsasaka. At lagi kong pinapaalala sa lahat ng mga kasamahan ko, hindi lamang na kailangan na may sapat na pagkain, ay kailangan may presyo na kayang bilhin ng taong bayan, unang-una. Pangalawa, na may magandang hanap buhay naman ang mga magsasaka. Kaya yan ang tinitiyak natin. At titignan po natin, habang tumatakbo ang panahon, titignan po natin na paano na ang magiging mga pangangailangan ng ating mga kababayan para naman ay hindi natin masasabi na ginutom na ang mga Pilipino dahil hindi sapat ang bigas. Nandito po, nakikita po ninyo. Ito yung mga nahuli. Ito po yung mga iba na kakabili lang ng NFA. Itong season na ito. Kaya makikita ninyo, pupunuin nila itong warehouse. Dadagdagan natin, gagawin natin, mas malaki ang buffer stock para medyo hindi na natin dapat makita ang biglang pagtaas ng mga presyo. Kaya maraming salamat po sa inyong pagsalubong sa akin dito. Ako ay nag-inspeksyon lamang at makita talaga kung ano ba ang nangyayari, hindi lamang doon sa NCR, sa Maynila, kung hindi pati na rito, sa kabilang dulo naman ng Pilipinas, dito sa Zamboanga, para naman makita natin na lahat ng ating mga kababayan ay nasusuportahan at kung sino man ang nangangailangan ng tulong, ay nabibigyan ng tulong. Ayan po ang inyong pamahalaan. Ito yung gobyerno po ninyo. Andito po kami lahat at ginagawa po namin lahat upang makatulong na maging maganda ang inyong mga buhay. Kahit tayo ay dumadaan sa kahirapan, ay nandito pa rin ang gobyerno ninyo upang tumulong. Maraming salamat sa inyo. Smuggled na bigas. Ngayon, ito ang mga nahuli ng ating customs. Nakita nila, inimbestigahan nila na mabuti, at nakita nila na mayroong ganitong klase.
Ang lahat-lahat dito sa nahuli dito ay 42,120 bags. Tama ba yun? Yes, 42,100 bags ng ganito. Kaya sabi namin, may proseso. Ginawa namin ang proseso. Ang proseso na ganito ay sasabihin, doon sa nagpasok, magpaliwanag kayo. Saan galing yan? Saan kayo nagbayad ng taripa? Saan kayo nagbayad ng tax ninyo? Saan kayo lahat ng mga pangangailangan dokumento? Natapos na po ang 15 days, hindi po sila makasagot. Kaya kinuha na ng gobyerno, kinuha na ng customs at ginawang donation sa DSWD at gagawing donation ng DSWD at ng gobyerno sa inyo. Ito po, meron pong, dahil nandito tayo sa NFA, itong napag-usapan, the mayor mentioned na meron tayong ginawang price cap dahil masyadong mabilis ang pagtaas ng presyo ng bigas, sabi namin hindi na kaya ng tao. Kaya pinalitan natin, linagyan natin ng price cap, sinabi natin sa lahat, huwag kayong yung mga konsumo, sabi ko huwag kayong bibili ng lampas doon sa price cap dahil hindi sila dapat nagbebenta ng lampas sa price cap. So yun. Ngayon nag-aalala ang mga magsasaka. Paano naman kami? Dahil kung mataas ang price cap, mababa rin ang benta namin ng aming palay. Kaya nagkakaproblema kami dahil ang NFA bumibili lamang, ang authorized lang sila bumili 19 pesos. Sabi ko, nung nakikita ko, sabi ko, baka mahirapan ng kumita yung mga magsasaka. Kaya kahapon lamang ay pinalitan natin at ginawa natin ang pagbili ng NFA 16 pesos to 19 pesos para sa wet na palay at 19 pesos hanggang 24 para sa dry na palay. Kaya tataasan natin ng pambili para sa mga farmer. Yun ang aming talaga naman tayo nakikita natin. Hindi lang po kasi dito sa Pilipinas yan. Ang nangyayari, nag-aabang ang mga iba't ibang bansa sa Asia sa darating na El Nino sa susunod na ilang buwan. Kaya nakikita na namin na pagdating ng El Nino, medyo nagtagtuyot, hindi maganda masyado ang magiging ani dahil hindi umuulan ng sapat. Kaya lahat ng mga iba't ibang bansa sa Asia ay tinitiyak na meron silang reserve, meron silang buffer stock. At kaya't naghahabulan, kaya't nagtaasan ng presyo dahil lahat, ang Indonesia bumibili, ang China bumibili, tayo bumibili, Thailand bumibili, Singapore, lahat bumibili. Kaya sabay-sabay silang bumibili, sumasabay din ang pag-akyat ng bigas. Kaya kailangan natin lagyan nga ng price cap. Kaya yan po ang ating ginagawa. Yan ay lagi natin tinitignan na hindi lamang dahil lagi natin napapag-usapan dapat pagandahin ang production ng mga magsasaka. At lagi kong pinapaalala sa lahat ng mga kasamahan ko, hindi lamang na kailangan na may sapat na pagkain, ay kailangan may presyo na kayang bilhin ng taong bayan, unang-una. Pangalawa, na may magandang hanap buhay naman ang mga magsasaka. Kaya yan ang tinitiyak natin. At titignan po natin, habang tumatakbo ang panahon, titignan po natin na paano na ang magiging mga pangangailangan ng ating mga kababayan para naman ay hindi natin masasabi na ginutom na ang mga Pilipino dahil hindi sapat ang bigas. Nandito po, nakikita po ninyo. Ito yung mga nahuli. Ito po yung mga iba na kakabili lang ng NFA. Itong season na ito. Kaya makikita ninyo, pupunuin nila itong warehouse. Dadagdagan natin, gagawin natin mas malaki ang buffer stock para medyo hindi na natin dapat makita ang biglang pagtaas ng mga presyo. Kaya maraming salamat po sa inyong pagsalubong sa akin dito. Ako ay nag-inspeksyon lamang at makita talaga kung ano ba ang nangyayari
hindi lamang doon sa NCR, sa Maynila, kung hindi pati na rito, sa kabilang dulo naman ng Pilipinas, dito sa Zamboanga, para naman makita natin na lahat ng ating mga kababayan ay nasusuportahan at kung sino man ang nangangailangan ng tulong ay nabibigyan ng tulong. Ayan po ang inyong pamahalaan. Ito yung gobyerno po ninyo. Andito po kami lahat at ginagawa po namin lahat upang makatulong na maging maganda ang inyong mga buhay. Kahit tayo ay dumadaan sa kahirapan, ay nandito pa rin ang gobyerno ninyo upang tumulong. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sa pagkakataong ito, inaanyayahan po namin ang ating Pangulo para sa isang group picture kasama ang ating mga beneficiaries. Nagtatapos ang ating programa. Muli po, tapos-pusong pasasalamat sa mahal na Pangulo para sa kanyang patuloy na suporta sa mga programa at papamahagi ng assistance sa ating probinsya. Mga kababayan, palakpakan natin ang ating Pangulo, President Ferdinand R. Marcos Jr. Mangyari lamang po na tayo ay manatili sa ating mga upuan habang ang Pangulo ay hindi pa nakakaalis. Test mic. Sound check, sound. Test mic. Test mic, test. Nasaan yung mic? Nasaan yung cello? Berna. A few moments later. Ang project manager ng LGU Talusan Employees Association, Talusan Zamboanga, Sibugay. Mula sa DA Kadiwa Financial Grant ay ginagawad kay Engineer Julius Daniel, Chairman ng Project Hope Agriculture Cooperative, Talisayan, Zamboanga City. At mula sa DA Kadiwa Financial Grant, ibibigay kay Ginang Sara Borongan, President ng Monching Women's Dried Fish Association, CI Zamboanga, Sibugay. At ang DA National Urban and Peri-Urban Agriculture Program Greenhouse Hydroponic na iginagawad kay Ginoong Joel M. Atilan, Vice President ng Lanzones Farmers Association.
mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, magbibigay ang ating mahal na Pangulo ng Assistance Certificate na naglalaman ng 1 set tuna drift gillnet, 3 sets mackerel drift gillnet, at 8 rolls PE rope number 10mm 200 meter kay Mr. Benzar Asula, President ng Basilan Fisher Folks and Farmers Multipurpose Cooperative. Ngayon naman, ang Assistance Certificate na naglalaman ng 2 sets of mackerel drift gillnet kay Mr. Yasser Nayik, President ng Limpapa Indigenous Fisher Folk Association. At ang Assistance Certificate na naglalaman ng 2 sets of mackerel drift gillnet kay Mr. Adolfo Mahare, President ng Pescadores de Labuan. Ang Assistance Certificate na naglalaman ng 2 sets of mackerel drift gillnet kay Mr. Joventino Cabaya Cruz, President ng Pescadores de Patalon. Mula naman sa Department of Labor and Employment, namamahagi ang ating mahal na Pangulo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD kay Mr. Casimir O. Candido, Barangay Chairman ng Barangay Talon-Talon, Zamboanga City, at igagawad kay Miss Almariza Escalingalan, Barangay Chairwoman ng Barangay San Jose Guso, Zamboanga City, ang panghuli na yung Joe Robber Agrarian Reform. Muli, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Ngayon po, kasalukuyang nakikisalamuha ang ating Pangulo sa ating mga beneficiaries. Maaari na po tayong umupo. Kasalukuyang namamahagi ng bigas ang ating Pangulo sa mga beneficiaries.
Muli, kasalukuyang namamahagi ng bigas ang ating Pangulo sa mga beneficiaries. Maaari na po tayong umupo. Para sa panimulang bahagi ng ating programa, inaanyayahan po natin si Mayor John M. Dalipe ng Zamboanga City upang magbigay ng kanyang pambungad na talumpati. Good morning. Buenos dias. Magandang umaga po. His Excellency President Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. Palakpakan kita. Secretary Gatchalian. Saf Anton Lagdameo Jr. Secretary Diokno. To our District 1 Congressman, Kimer Olaso. District 2 Congressman, Majority Leader Manix Dalipe.
represented by Sir Manny Dalipe. Vice Mayor Josephine Pinpin Pareha. NFA Administrator Bioko. Our District Collector, Engineer Art Sevilla. To the other regional directors of the different line agencies, otra vez, buenos dias, good morning. So first of all, I'd like to welcome our President, Bongbong Marcos, to Zamboanga City. Maraming salamat po. We are very honored to have you here to personally inspect this 42,180 smuggled rice. So we are one with you, Mr. President, in this campaign against anti-smuggling activities and hoarding of rice. And maraming salamat din po sa EO 39 on the mandatory imposing on the price ceiling of rice. So malaking mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Sa punto pong ito ay pangungunahan ng ating mahal na Pangulo ang pamamahagi ng bigas sa ating mga kababayan.
Maraming salamat po, mahal na Pangulo. At ngayon namin pong inimitahan ang ating mahal na Pangulo na magtungo sa stage para po sa ating programa. Maaari na po tayong umupo. Maray na aldaw sa Indogabos, Camarines Sur. Para umpisahan ang ating programa, inaanyayahan po natin si Camarines Sur Governor Vincenzo Renato Luigi Villafuerte upang magbigay ng kanyang pambungad na mensahe at ipakilala ang ating panauhing pandangal. Liwat, Governor Luigi Villafuerte. Salamat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Masaya po ako makasama kayo lahat sa mahalagang araw na ito upang salubungin ang pagbabalik ng ating mahal na Pangulo sa ating probinsya, our beloved President, ang ating pinagmamalaki na adopted son of Camarines Sur. Palakpan po natin, His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mga kapatid, gusto ko rin po i-welcome ang ating matulungin at masisipag na mga cabinet secretaries na nandito po para magpakita ng suporta sa dakulang upak para sa ating mga cabinet secretaries. Maraming salamat sa inyo lahat. Ladies and gentlemen, kung maalala nyo po, noong Marso lang po ng itong taon, bumisita po ang ating mahal na presidente upang personally makita po ang mga taga-Camarines Sur at inaugurate ang 10,000 bahay na magbibigay na mas magandang tahanan sa 10,000 pamilya na taga-Camarines Sur. Ngayon po, 6 months later, bumalik po ang ating mahal na Pangulo dito sa Camarines Sur para magbigay ng mas madami pa pong tulong. Palakpan po natin ang ating mahal na Pangulo. Ngayon mga tugang, isipin niyo po, sa buong bansa ng Pilipinas, meron po tayong 81 provinces, pero pinili po tayo ang Camarines Sur maging isa sa 4 na groundbreaking first pilot project po mag-hold po ng bagong Pilipinas Serbisyo Caravan. Isa po sa Ilocos Norte, isa po sa Leyte, isa po sa Davao, as in dito po sa Camarines Sur. Malakas na palakpak mga tugang. Hindi lang po yun mga tugang. Sa 4 na lugar na meron pong first bagong Pilipinas Serbisyo pinili po ng ating presidente personally pumunta dito sa Camarines Sur para makita po kayo at personally magbigay ng tulong sa inyo ngayong araw na ito. At hindi lang po yun mga kapatid. Sa 4 na lugar na mag-groundbreak po ng bagong Pilipinas Serbisyo Fair, dito po sa Camsur, ang pinakamaraming tao matutulungan, mahigit 200,000 na tao ang matutulungan ng ating mahal na Pangulo. Kaya Mr. President, it is very clear that you love the people of Camarines Sur and ramdam na ramdam po namin na lagi po nasa isip at puso mo ang mga tao na taga Camarines Sur. Kaya mga taga Camarines Sur, bilang ama ng probinsya, tinatawag ko po kayo lahat para magkaisa po tayo. Suportahan po natin ang ating mahal na Pangulo dahil uulitin ko po, ang tagumpay ng ating Pangulo ay ang tagumpay ng bawat Pilipino. Kaya Mr. President, it is truly an honor to be with you here today and thank you for all the blessings that you have given to the people of Camarines Sur. Mga tugang, sabay-sabay po tayo, taas po tayo lahat at bigyan natin ng malakas na pasasalamat ang ating mahal na Pangulo, His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Diyos mabulas po sa Indogabos. Mga ngud, mga kaigin, His Excellency
First President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Maraming salamat sa ating butihing gobernador, ama ng probinsya, ang ating Gov Migs Villafuerte, at ang ating dalawang congressman, Congressman El Rey, na nagsasabi nga, nag-uusap kami kanina habang nagsasalita si Gov. Sabi namin, pwede na tayo mag-retire. Kaya na nila itong trabaho na ito. Pero habang nandito pa kami, tuloy-tuloy pa rin ang aming gagawin. Tuloy, kasama si Kong Luigi. At sila'y magkasama ngayon ng aking anak sa Kongreso. At lahat ng mga kinakailangan natin para pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino ay dinadala rin namin sa Kongreso upang matulungan tayo sa mga iba't ibang batas. Nandito rin po ang ating mga kalihim ng iba't ibang departamento. Nandito po ang Secretary ng DOLE, Secretary Benny Laguesma. Andito rin po ang ating Secretary ng Trade and Industry, Secretary Fred Pascual. Andyan din po ang Secretary ng DILG, Secretary Benhur Abalos. Nandito rin ang Department of Transportation ng ating kalihim na si Secretary Jimmy Bautista. Andito rin po, sinama po natin dahil po doon sa yung ibinabalita sa inyo ni Governor, yun po ang aming bagong programa. At yung programa na yan, ang tawag namin ay ang Bagong Pilipinas. Dahil kailangan natin baguhin ang Pilipinas para makaharap tayo sa mga darating na panahon, para maharap natin ang pagbabago sa mundo ngayon. Dahil marami pong pagbabago, kailangan ang Pilipinas magbago din. Kaya yan po ang aming programa. At kasama po doon ay ang education. Kaya nandito rin po ang ating chairman, Popoy de Vera. Ang alkalde ng lungsod ng Iriga ay si Mayor Wilfredo Rex Oliva. Alam niyo po, pinapaalala po sa akin na noong 1965, napunta na pala dito ang aking ama at bumisita sa inyo habang nagkakampanya siya noon para maging presidente. At bumalik siya noong 1968 para gawing city ang Iriga. Dati hindi pa city yan. So 1968. Mula nun, wala nang dumating na Pangulo. Kaya't Marcos lang ang bumibisita sa inyo na Pangulo. Hindi, malapit kayo sa puso namin. Kaya naman, nandito naman po kami. Ito po yung binuksan po natin doon sa 4 na lugar. Dahil sa Nabwa kami, tapos dito ngayon sa Leyte, sa Ilocos Norte, at saka sa Davao, ay ito yung bagong programa ng pamahalaan. At kung titingnan po ninyo ang nangyari doon sa ibang lugar, ang nangyari ay nagtayo po tayo ng mga pangtulong sa iba't ibang bagay, hindi lamang sa agrikultura, hindi lamang sa mga magsasaka, kung hindi, nandyan na rin po, naglagay na tayo ng extension parang desk para sa mga NBI clearance, para sa lisensya, para sa passport, lahat po ng mga pangangailangan ay nandyan na at hindi na kayo kailangan lumayo pa sa inyong pinanggagalingan. Ngayon po, nandito po kami upang magbigay naman ng tulong sa mga nangangailangan. Dahil alam po natin ay nagtaasan ang presyo ng bigas at sobrang taas ng presyo, kaya't napilitan tayo maglagay ng price cap. Pero ang dami pa rin kulang, kaya ang dami pa rin kulang sa pag-distribute. Marami naman tayong bigas, hindi lang na ilalabas ng tama. Kaya hindi problema ang supply sa atin dito sa Pilipinas. Ay sabi ng Department of Agriculture ay mas malaki ang ani natin ngayong taon na ito kaysa sa nakaraan. Kaya sa production side naman ay nagiging maayos.
Ngunit kailangan natin ayusin ang sistema mula sa pagtanim, mula sa pag-research and development, hanggang sa pagtanim, hanggang sa processing, hanggang sa distribution, marketing, hanggang sa retail. Kaya ginagawa po natin na ibinubuo natin lahat yan. Sana naman sa lalong madaling panahon ay makikita na natin at mararamdaman na natin yung pagbabago na yan na pinag-uusapan natin. Ito pong bigas ay para sa mga talagang nangangailangan. At tinignan lang po namin kung saan marami ang 4P beneficiaries sa buong Pilipinas. At yun ang tinignan namin. Ang mga benepisyaryo ngayong araw na ito, dito sa dala naming bigas, ay ang mga 4Ps. Kinuha namin ang listahan sa 4Ps. Ito po ay kinuha na ng pamahalaan para naman binili na privately para ipamigay po sa inyo. Alam niyo po, tayo naman sa pamahalaan, ginagawa po natin ang lahat na matiyak na unang-una na sapat ang pagkain. Na pangalawa, na ito ay nasa presyo na abot kaya ng mga kababayan natin. Kaya yan po ang naging dahilan kung bakit po nandito tayo at nagbibigay tayo ng bigas para naman makasiguro na yung pinakamahirap na ating mga kababayan ay hindi naman gugutumin at kahit papano meron silang kakainin. Kaya yan po ang inyong pamahalaan. Ang gobyerno po ang lumalapit na ngayon sa inyo. Hindi kayo namin inaantay pang pumunta sa gusali, sa opisina ng mga government offices. Ay kami na po ang lalapit. Yan po ang Bagong Pilipinas na programa. Pagka gumagawa kami ng fair na ganyan, ayun, yun kasama lahat. At yun na lang, isa lang ang pupuntahan ninyo. At ngayon po, ito naman ay ang bigas para naman makatulong at makatiyak na hindi po naghihirap masyado ang ating mga kababayan na kahit papano may nakakain, kahit papano napapakain ang inyong mga pamilya. At kung hindi talaga kaya, nandito po ang pamahalaan na tutulong sa inyo. Maraming salamat po. Magandang tanghali. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sa pagkakataong ito ay inaanyayahan po namin ang ating mahal na Pangulo para po sa isang group picture kasama ang ating mga beneficiaries. Okay, ready? 1, 2, 3. Maraming salamat po, mahal naming Pangulo. At dito na po nagtatapos ang ating programa. Taos-puso po ang aming pasasalamat sa ating mahal na Pangulo sa pamamahagi ng tulong sa ating probinsya. Mga kababayan, sa muli, palapakan po natin ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.
Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.
Atin pong masasaksihan ang pamimigay ng tulong para sa ating mga kababayan mula sa Department of Agriculture na pangungunahan ng ating mahal na Pangulo. Kasalukuyang namamahagi ng bigas ang ating mahal na Pangulo sa ating mga beneficiaries. Ngayon ay kasalukuyang namamahagi ng bigas ang ating mahal na Pangulo sa ating mga beneficiaries. Muli po kasalukuyang namamahagi ng bigas ang ating mahal na Pangulo sa ating mga beneficiaries. Sa pagkakataong ito, atin pong masasaksihan ang pamamahagi ng tulong para sa ating mga kababayan mula sa Department of Agriculture na pangungunahan ng ating mahal na Pangulo. Mula sa Department of Agriculture Manna Rice Production Program, ang ating mahal na Pangulo ay mamamahagi ng agricultural assistance kay Ginoong Avelino Formes bilang representative ng San Francisco Damayan Kapit Kamay Farmers Associations. Mula naman sa Corn Production Program kay Ginoong Ronilo Ala bilang representative ng Upland Farmers Associations. Mula naman sa High Value Commercial Crops Development Program kay Ginoong Roberto G. Bataclan bilang representative ng samahan na nagkakaisang maggugulay.
At pinakahuli, mula naman sa Urban and Peri-Urban Program, kay Ginoong Pedro Arendain bilang representative ng Homeowners Associations. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Amin na pong iniimbitahan ang ating mahal na Pangulo na magtungo sa stage para sa ating programa. Maaari na po tayong magsiupo. Para sa panimulang bahagi ng ating programa, inaanyayahan po natin si Mayor Luis Ferrer IV ng General Trias upang magbigay ng kanyang pambungad na talumpati at upang ipakilala ang ating panauhing pandangal. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa ating mahal na Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos, sa ating mahal na Gobernador John Vic Remulla, sa ating mahal na Congressman Oni Ferrer, sa bubuo ng Sangguniang Panglungsod sa pangunguna ni Vice Mayor Jonas, Board Member Moritz Sison, sa lahat po ng narito nagmamahal sa ating bansa at syempre nagmamahal kay Pangulong BBM, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Una po ay pasasalamat ng inyong lingkod sa ating mahal na Pangulo. Kapalad po ang General Trias dahil isa po ang ating lungsod sa napiling bisitahin at bigyan ng tulong. Gusto ko lang po ipaalala sa ating mahal na Pangulo, sa pangunguna po ng aming mahal na Gobernador John Vic Remulla at dating Mayor Oni Ferrer. Dito po, mahal na Pangulo, dito po nagsimula ang lahat. Dito nagsimula na nagset kung saan halos 140,000 na mga kababayan po natin ang nagrally para po sa inyo. Kami po ay lubos na nagagalak at hindi nyo kami nakakalimutan. Sa dinami-dami po ng pwedeng puntahan ng ating mahal na Pangulo, ang General Trias po ang kanyang binisita. Kaya maraming salamat po. Salamat din po sa kawani po ng DSWD at ng Department of Agriculture sa inyong suporta. Kaya po, mahal na Pangulo, asahan po ninyo kami dito sa General Trias. Naniniwala po at sumusuporta po kami sa inyong adikaing sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas kung saan ang bawat buhay ay mahalaga, isang pamaalaang nakikinig, tumutugon at nagbibigay tulong sa lahat ng ating mga kababayan. Kaya po, isang malaking karangalan sa inyong lingkod ay pakilala, mga kababayan, ang Pangulo po ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Siguro yung tinutukoy ni Mayor,
Totoo to, kayo pa rin yung nandun sa rally, ang lalakas ng boses ninyo, naririnig kayo naman dun sa... Maraming salamat ang ating butihing alkalde ng lungsod ng Gentry, Luis Ferrer. At nandito rin po ang inyong gobernador. Nakita nyo lang, si Gov Pogi, naghihiyawan na kayong lahat. Kaya naman pala. kayo lahat ng mga beneficiary ng pantawid, ng 4-piece na ating yung listahan na ating ginamit para dito sa ating pamimigay ng ng bigas. Ang ating my fellow workers in government at mahal kong mga kababayan, magandang tanghali po sa inyo lahat. Bilang Pangulo at bilang kalihim ng kagawaran ng agrikultura, nais kong bigyan diin ang aming hangarin na mas masaganang buhay. Kaya naman, at alam niyo po, nung nandito tayo, nagrarally, anong pinag-usapan namin? Anong pinag-usapan ko? Ang pinag-usapan ko ay kailangan ayusin natin ang problema sa agrikultura. Ngayon, sa agrikultura, ang kailangan ninyong gawin, ang kailangan gawin ng pamahalaan, ay pagandahin ang produksyon, pagandahin ang ani, at tulungan ang pag-process ng mga produkto ng agrikultura. Yun ang isang panig doon sa problema na yan. Ngunit may kabilang panig din yan. Kailangan din namin na higpitan ang pagbantay sa illegal na importation ng lahat ng agri-products. Kaya yan ang aming ginawa at binigyan ko ng instruction ng Bureau of Customs at sabi ko sa kanila, imbestigahan ninyo na mabuti at hanapin ninyo ang mga illegal importers, ang mga smuggler ng bigas. Dahil ganito po ang nangyayari. Kaya't nagkaganyan. Alam nyo po, nung nagtaasan ang presyo ng bigas, ay tinitignan namin saan nanggagaling ito. Hindi naman nagkulang ang supply. Hindi naman nagpa-panic buying ang mga Pilipino. So bakit aakyat ang presyo? At natuklasan namin ang nangyayari talaga yung tinatawag na hoarding. Tinatago nila, magsasmuggle sila ng bigas, tinatago nila para tumaas ang presyo bago nilang bitawan para pagkitaan nila yung malaking halaga. Kaya sabi ko, hindi dapat mangyari yun dahil hindi naman tama. Dahil pinahihirapan ng taong bayan para lang kumita, para lang magpayaman. Naghihirap na nga lahat, tapos ganyan ang gagawin pa. Kaya sabi ko sa ating mga ahensya, lahat ng iba't ibang ahensya, tignan ninyo na mabuti at maghanap kayo, tignan natin, tiyakin natin na yung mga smuggled rice ay mahanap natin. Dahil ito ang dapat nating ibigay sa taong bayan. Ngayon, yun na nga nangyari. At nag-imbestiga, marami na po, siguro nababalitaan naman ninyo, na merong marami na yung nahuhuli, marami na yung nakikita, medyo natigil ang mga smuggler. Siyempre, sumusubok pa rin yan, pero binabantayan namin ang gusto. Itong batch na ito, ang nahanap ay 41,000 bags ng 25 kilos ng bigas. Ito yung pinamimigay natin ngayon. At sa 41,000 bags na yan, ay sabi ko, ibigay na natin sa tao. Kunin na ng gobyerno, ibigay natin sa tao. Kaya, nag-antay lang kami dahil bago mong huhulihin, nasa batas, kailangan yung importer ay kailangan patunayan within 15 days na legal yung kanilang in-import. Kaya medyo natagalan dahil inantay pa natin yung 15 days. At sinusubukan natin ngayon bawasan yung 15 days into 7 days. Dahil kung legal ka na importer, hawak mo lahat ng dokumento. Pag hinanap sa'yo yan, bibigay nyo kagad. So bakit pa 15 days? Para, sabi ko, baka kung anong mangyari yan,
mailulusot pa nila yan. Kaya sabi ko, gawin natin ang lahat para makuha na ng pamahalaan, makuha na ng Bureau of Customs. Ang Bureau of Customs naman ay ginawang yung nakuha na bigas na ito ay binigay na donasyon sa DSWD. Kaya ang dinaanan namin sa pagbigay ay ang 4-piece. Ginamit natin yung listahan ng mga 4-piece. Kaya po, nabigyan kami ng pagkakataon. Sabi ko, di pamigay natin, kaya't nandito po tayo. At pinamimigay po natin ang naka-ready na ba yung mga muscle ninyo? Dahil mabigat. Sa ulo. Dahil mabigat-bigat ito. Nung pagka nagpapamigay ako, 25 kilos. Sabi ko, papamigay natin 25 kilos. Sabi ko, hindi na kailangan mag-gym mamaya. Hindi na kailangan mag-exercise. Mag-exercise na ako dito. Ngunit, kaya patuloy po ito para sigurado na kayo po ay may sapat na bigas. At kung lahat ng gagawin po natin ay patuloy. Hindi natin titigilan ang pagpaganda ng agricultural sector, ang pagpaganda ng ating ani, ng cost of production, ng ating production levels. Lahat po yan kailangan natin gawin. Pati na ang mga pagtulong sa mga cooperative, sa mga association tungkol sa processing para sila na mag-process. Para pagbenta nila, hindi sila nagbebenta ng palay, nagbebenta sila bigas na para mas malaki ang kikitain nila. Kaya yun ang mga ating ginagawa. Ngayon, napilitan tayo na mag-price cap dahil naalarma talaga ako. Kung ako lang, ayokong pakialaman ang merkado. Ngunit, hindi naman tama ang takbo ng merkado dahil kinakalikot nga ng mga hoarder at saka ng mga smuggler. Kaya't naglagay tayo ng price cap. Ngayon, sa kabilang panig naman, kailangan din natin tiyakin na ang farmer, lahat naman ito, sasabihin na food supply, lagi natin production, lagi kong sinasabi sa mga kasama ko sa day, huwag niyong kalimutan na kailangan naman merong magandang hanap buhay ang ating mga magsasaka. Kaya ang ginawa namin ay tinaas namin ang buying price ng NFA sa wet and dry palay. Ngayon, 16 to 19 na ang ating binibili para sa wet at 19 to 23 para sa dry. At yan po para naman natiyak at 14 pesos ang cost of production ngayon. Sa 14 pesos, palagay ko meron na silang makukuha dyan, meron na silang magagamit na bumabalik sa kanila. Kaya yan po, yan ang dahilan kung bakit po tayo nandito, nag-inspection lang po ako. Meron din po kaming binibigay na mga ayuda para sa iba't ibang mga kooperatiba at tinutulak namin ang ating tinatawag na biofertilizer. Hindi na ito yung imported na nagmamahal na hindi mo malaman na sumasabay sa langis, presyo ng langis, yung urea. Sumasabay sa presyo ng langis yan. Wala tayong control dyan. Kaya pinag-aralan ng DA kung paano gagawin meron maraming nag-o-offer at sinasabi biofertilizer. So, meron din po tayong ibibigay na ganyan. Tuturuan po natin ang ating mga cooperative kung paano gamitin nang sa ganon makakamura ulit sa urea, sa ayuda na ating ginagamit para sa mga magsasaka. Yan po ang aming ginagawa para naman ay matiyak na lahat ng Pilipino ay mahabol man lang ang kanilang food supply. May pakain lang ang mga pamilya, may pakain ang sarili. Yun po ang hangarin natin. At kailangan nasa presyong kaya na bayaran ng ating mga kababayan. Kaya po, yan po ang aming ginagawa at asahan po ninyo na kapag kung ano man ang mangyari pa, asahan po ninyo na gagawin po ng inyong pamahalaan lahat ng kailangan gawin upang hindi naman kayo maiwanan, upang hindi naman kayo mahirapan at lahat po ng kayang gawin ng pamahalaan ay gagawin namin. Yan po ang aming trabaho, kaya po tayo nandito para tulungan kayo.
Maraming salamat at magandang tanghali sa inyo. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sa pagkakataong ito, inaanyayahan po namin ang ating mahal na Pangulo para sa isang group picture kasama ang ating mga beneficiaries. Lumapit lamang po. Inaanyayahan po namin ang ating mga beneficiaries na lumapit sa ating stage. Pero iwasan po natin ang magtulakan para po sa kaligtasan ng bawat isa. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Dito na po nagtatapos ang ating programa. Muli po, taus-pusong pasasalamat sa ating mahal na Pangulo para sa kanyang patuloy na suporta. Enjoyed this video? Hit the like button and share with your friends. Also, subscribe to our channel for more videos like this. Thanks for watching.